mag-ano ka ng pagkain sa basura. Napakasakit. Isipin nyo guys, sa basura kumakain yung mga kababayan nating OFW. Tapos kayo kung mag-demand kayo, wagas. Kung mag-demand kayo ng padalang pera, kala nyo may patago kayo. Hindi nyo naiintindihan kung gaano kahirap sa abroad. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talk. So may kasama tayo ngayon na isang CEO and founder ng isang brokerage and realty firm. Grabe, sobrang successful nito. Siya ang may-ari ng Jim's Brokerage and Realty. Isa sa mga pinakahinahangaan pagdating sa realty business sa Mindanao. Pakilala ko po sa inyo ang aking bisita. Walang iba kundi si Miss Julisan Abellanosa. Thank you. Hello po, sir. Good afternoon po. Kamusta naman yung biyahe niya, ma'am, papunta rito? Okay lang naman po. Ano ang nature of business ng Jim's Realty? Yung ano lang, bibili ako ng lupa at saka ibinta din. Mayroon din akong other office sa Malaybalay, Bukidnon. Bukod dun sa Upol, meron ka pang Bukidnon? Oo, may Malaybalay branch ako. Yung sa main office ko is yung sa Upol. Upol, oo. So basically, ma'am, ang ginagawa ninyo, namimili kayo ng mga property. Opo. And then you will subdivide it and then you will sell it. Tama ba? Yes po. Ilang ektarya na sa palagay ninyo yung na-acquire ninyo at nabenta ninyo? Hindi pa naman masyadong kalakihan pero marami-rami na rin. Nasa mga ilang ektarya? 50 ata. 50 hectares. Hindi pa kalakihan sa inyo. 50 hectares, ma'am, ang laki nun. Oo, halos kasi laki ng isang probinsya na yan o isang munisipyo na yan. Di ba? Ganong kalaki yung 50 hectares. Pero gusto ko malaman, gusto ko maintindihan, saan nanggaling si Julisan Abellanosa? Nanggaling kasi ako sa sobrang hirap. Mahirap lang ang kalagayan niya, ma'am. Hindi ko inaakala na umabot ako ng ganito. Ni sa pangarap. Gusto ko lang mabuhay. Kasi yung inaano ka ng mga taong malapit sa'yo. Dinadown ka? Oo, dinadown ka kasi wala kang natapos yun. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral? Oo, hindi. Sa diskarte lang naman yun yung pag-angat mo sa buhay. Diskarte lang. Ang importante lang is yung wala kang tinatapakan na tao. Tinatapakan na tao. Nung bata kayo, anong trabaho ni nanay? Anong trabaho ni tatay? Wala. Magtatanim lang kami ng tabako. Yun lang ang kinalakihan namin. So, kwento mo sa akin yung bata ka hanggang sa lumaki ka, yung pinakamahirap na hindi mo makakalimutan sa buhay mo na pinagdaanan mo. Minsan wala kaming makain. Magtatanim Minsan, yung mga magulang mo, pero kayo na nagtatanim, kayo na nagpapakain sa mga tao, wala kayong makain. wala. Yun ang pinakamahirap. Kaya tinatry ko na ibangon yung family ko. Doon kasi ako kumukuha ng lakas Oo. sa kahirapan. Kumbaga, hindi ka pumapayag na maging ganun na lang ang buhay. Ganun na lang ang buhay. High school lang yung natapos ko. Kaya dinadown ka ng mga taong malapit sa'yo. Kung sino pa yung kamag-anak mo, yung pa yung Opo. nagda-down sa'yo. Minsan. Uy, alam mo, totoo yan Marami sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga nag-uumpisa maghanap buhay, imbis na suportahan sila ng mga kamag-anak nila, yung kamag-anak pa nila yung kaano nila, no? So, nung nakagraduate ka ng high school, ano yung unang naging trabaho mo? Tindira ako ng isang grocery store sa Cagayan. Cashier? Sales? Minsan nag-i-impake mo na ako. Oo. Nagiging cashier ako. Umabot ako doon ng 3 years. Pag pasok ko doon, single pa lang ako. 16 years old. 16 years old? 16 years old ako nakapasok doon. Oo. Hindi pwede kasi yung 16 years old na papasok sa kanila kasi 18 na ang tinatanggap nila. Ang ginawa ko, yung birth certificate ko. Dinaya mo? Yon, ginawa kong 18 years old para makapasok lang. Pagdating ng 18, nag-asawa ako. Ha? Oo. Maaga akong nag-asawa, sir. Baka nakapangasawa ka ng mayaman. Hindi naman. Construction worker lang siya dito sa Makati yata. Sales lady ka, ang napangasawa mo, construction worker. Sales lady, construction worker. Yung ganyang kasing setup, commonly, sila yung mga tao na feeling nila, wala na silang pag-asang umasenso sa buhay. Opo, yes Interesado akong maintindihan at malaman kung paano mo unti-unting naiangat yung sarili ninyo. Yes po. Nung nagsa-sales lady ka, nakakapagbigay ka ba ng tulong sa nanay mo at sa tatay mo? Hindi naman ako madamot na tao kahit kunting halaga lang ng sweldo ko. Binibigay mo? Dinidivide ko yun sa mga kapatid ko. Kasi, pag malapit ng pasukan, binilhan ko sila ng bag,
bags, notebooks, yung ano. 4 kasi kami. Para makatulong din naman ako kahit konti. Nung nag-asawa ka, nanatili ka bang sales lady at si Mr. nanatiling construction worker? Hindi na kasi may anak na ako. So, huminto na ako ng Sales lady. Tapos, pilit kong pinagkakasya yung kita ng asawa ko. Magkano yun? Yung 200 to 250 a day. Oo. Pag may overtime, so may 250 siya. Kung Paano hindi nagkakasya? Hindi ko alam kung paano. Paano mo nagawa? Oo. Makabili pa kami ng mga sound system, TV, yung gano'n. Oo, yung may karaoke na maliit. Yun, makabili pa ako. Magaling ka sa pera. Oo. Kasi sumusobra pa eh. Oo. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan yung mag-asawa? Marami kaming utang. Halos naubos ko na yung lahat ng mga lending doon sa amin. Kasi gusto ko magnegosyo, pero talagang hindi ako sinuswerte. Okay, so bilang plain housewife, syempre, nasa bahay ka lang. Pumasok ka ba sa trabaho? Nagnegosyo ka ba? Anong ginawa mo? Nagnegosyo ako, yung may sari-sari store. Tsaka may jokihan ako, yung... Ibig sabihin, yung sari-sari store mo galing dun sa 250 na sahod ng mister mo? Yes, opo. Ang galing mo sa pera. Oo, pero hindi yun nag-success kasi dumating sa point na may problema yung family. Doon ako bumagsak. Ano yung problema na yun? Yung kapatid ko, may mga pinagdaanan. Ikaw yung kailangan tumulong. Siyempre, ako yung panganay. Kailangan mo magbigay ng tulong. Oo. Doon na-down yung business ko. Yun ang time na napag-isipan ko na mag-abroad. Okay, so nag-apply ka dahil wala ka na ring choice. Oo. Wala na rin kayong puhunan. Oo. Ang naging solusyon mo sa buhay, mag-abroad. Mag-abroad. Ano naging trabaho mo ngayon sa abroad? Domestic helper po. Saan? Sa Singapore. Sige, kwento mo, ma'am. So, pagdating ko sa Singapore, akala ko yun na ang makatulong sa family ko. Pero parang hindi sinuswerte, sir. Magkano sweldo mo? 14,000 lang yun. 14,000? Oo. Ang liit lang pala ng sweldo ng DH, oo. no? At saka 6 months pa, yung agency mo muna ang kukuha sa salary mo, yung sobrang konti, yun ang ipapadala mo sa family mo. Hindi naman sapat. May utang pa akong babayaran. Sabi ko, paano ko igagapang yung family ko sa hirap? Hindi naman tayo sanay ng hindi makakain ng rice. 2 bread lang yung breakfast at saka coffee. Pagdating sa lunch, lugaw. Pag dinner, 2 kutsara lang na rice at saka gulay-gulay. Pumunta ako doon, 69 kilos. Pag uwi ko, 48 na lang. In just 11 months. Sobrang liit mo. Oo, sobrang liit ko. Ano ang buhay ng pagiging DH? Sobrang hirap. Hindi ako makalabas. Pag alis ng amo ko, ipapadlock yung gate. Paano ko magkasunog? Iwan ko. Maluluto ka Tumalon na. lang. Ibig sabihin talaga kinukulong kayo ron? Oo. Paglabas ng amo ko, pinapadlock yung gate. Pag makarinig ako ng mag-abroad, naawa na ako. Kung kakilala ko, sabihin, huwag ka nang tumuloy. Magtrabaho ka lang sa akin, magiging ahinti ka, mag-ano ka. Yun, ang i-challenge ko, sir. Ayaw kong mag-abroad siya. Dito lang sa Pilipinas. Ibig sabihin, talaga. hindi totoo na may magandang buhay sa abroad? Hindi, pero mayroon din namang maganda. Kung isa mga taong typical, normal lang, mag-a-apply ka sa abroad, mas maigi pa, may sasuggest mo na dito na lang sila Dito sa na Pilipinas. lang. Kasi hindi naman kalakihan yung sweldo doon. Ayan. So, sa mga kababayan natin, na nandito sa Pilipinas, maaaring nanay mo, tatay mo, or mga kamag-anak mo, nasa abroad. Lagi natin silang iintindihin at uunawain. Dahil akala natin, maganda ang kalagayan ng buhay nila doon. Sila yung nagpapadala ng pera sa atin dito. Sila yung nagsusustento sa atin dito. Ang hiling ko lang, wag nating abusuhin. Kung magpapadala sila ng pera, isinop ninyo ng maayos. Kung magbibigay sila, magpo-provide sila, magpasalamat tayo. Kung walang maipadala, magtiis tayo. Kasi hindi natin alam ang hirap ng buhay nila doon. Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila doon. Hindi natin alam ang sakripisyo nila doon. Kaya doon sa mga may kamag-anak sa abroad, pag-uwi ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo, yakapin mong maigi kasi napagtagumpayan nila yung ilang buwan o ilang taon na nandun sila. Suklian natin ang pagmamahal. Hindi yung sobrang demanding mo pa. Feeling mo pag hindi ka pinadalhan, parang kawawang-kawawa ka. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng mga kababayan nating nag-OFW at nag-DDH. Naranasan kong magpulot ng pagkain sa basura kasi sobrang gutom na. Ano yung tumatakbo sa utak mo nun? Makauwi ng buhay. Nakakapagpadala ka nun sa Oo, anak mo? nakapagpadala. Asawa mo? Nakapagpadala ako ng konti lang. Pagkatapos nun, na-trauma ka na. Hindi na ako babalik hindi na dito. ako babalik. Mayroon namang trabaho dito sa Pilipinas. Oo. Magsikap ka lang. Yun lang. Usually, nasa Lucky Plaza ang mga Pinoy dun eh.
Dahil ikaw, hindi ka pinapalabas ng amo mo, ano nagiging outlet mo lang doon? Wala. Doon lang ako sa balkon hindi ako makaapak ng lupa. Doon sa unang amo ko, nakapangalawang amo kasi ako. Yun sa pangalawang amo ko, okay naman yung trato nila sa akin. Pero parang tiniis ko pa din yung lungkot. Kaya umuwi na ako. Pag uwi mo ngayon dito, nasa Pilipinas ka na. Siyempre, unang naramdaman mo, relief. Parang, Yes. oh yes, nakauwi na ako sa wakas. Nandito na ako ulit. Anong unang aksyon na ginawa mo? Iniisip ko kung paano bumangon, paano yung family ko, Oo. na nandito na ako, paano ako mag-umpisa. Oo. At dumating sa point na bumalik din ako sa grocery ulit. So, ibig sabihin, talagang si Julie San, normal sa kanya, ang utak niya, magninegosyo siya. Yes, oo. Kahit kunti, kahit maliit na halaga. Basta yung magluto business. ako ng isda, RTW, kahit ano, basta business. This time around, ano nangyari? Yung asawa ko, may lupa sila na bininta. So, marunong din naman ako mag-subdivide. Kunti lang kasi. So, ako ang So, ibig sabihin, bininta. si Mister, mayroon silang minana. Oo, mayroon silang minana. Minana sa magulang nila. Minana sa magulang nila. Ilang square meter na lupain? Lang, 6,000 square meters. 6,000 yata. square meter na bukid. Hindi naman bukid, yung sa amin, sa Upol talaga. Sa Upol, okay. Oo. So, 6,000 square meter binenta nila. Oh, bininta. So, Oo. sinasubdivide yun. Parang 200 square meters yata. Tapos, may malaki din sa Oh. front. So, Doon, nag-umpisa. magkano na benta? 6 million yata. 6 million. So, Ah, nagkaroon ka ng pag-umpisa. Nagkaroon ako kasi binigyan kami ng parte. So, yun. Doon nag-umpisa. Okay, sige. Hindi na utang yung Puhunan. ko. Doon nag-umpisa kasi business-minded kasi ako noon pa. Magkano yung perang nahawakan mo? 500,000. Paano mo pinalago yung Yung 500,000? 500,000, nagsimula ako ng maliit na negosyo. Sari-sari store pa din. Oo. Pero hindi na utang. Nagtayo kami ng bahay ng Maliit. lang. Doon nagsimula. Oo. Hanggang nakabili ako ng lupa, ng pakunti-kunti. Magkano yung unang lupang nabili mo? 2 million ata. Paano ka nagkaroon ng 2 million? Inutang ko doon sa may-ari. Ibig sabihin, totoo, na kung gusto mong umasenso, dapat marunong kang mangutang. Yes. At marunong kang magbayad. Yes. Miniting ko yung owner. Sa awa ng Diyos yung may-ari, okay sa kanila yung 6 months to pay na Oh. lock. Oo. Yun, nag-umpisa. Nag-down ako ng 200,000 na ata. So, sa 500,000, yung 200,000, binili mo ng lupa. Binili ko ng lupa. So, nag-down ako ng 200,000. Lakas loob lang. Oo, lakas loob lang. Hindi mo alam kung paano babayaran Oo, yun. hindi ko alam kung paano babayaran yung 2 million. 2 million, Hindi ko oh. alam, pero napaka-ano ko, sir. Positive. Pero sa awa ng Diyos, yung lupa na binili ko, in just 15 days, sold out yun. Sinubdivide mo? Yes, sinubdivide ko kasi maliit lang. Parang 3,000 square meters. Tapos, sinubdivide ko siya ng naging 5. five lots? 5 lots lang yun. Magkano per lot? 950 per SQM, yung 475 ang 500 square meters. Ah. So, 5 lots lang yun. Yung 5 lote na yon, magkano naging total? So, 475 per lot, parang 3 million. 3 million. Oo, 3 million. So, ibig sabihin, 2 million yung lupa in 15 days. Kumita ka na 1 million. Oo, 6 months to pay. So, affordable sa mga clients. So, ibig sabihin, 6 months din. 6 months mo 6 rin months. request. Oo, 6 So, after months. 6 months, meron ka 1 million. Oo, 50% down payment yung mga clients ko. Oo. Kasi 6 months pa yung term, Palugit. ng owner. Binili ko ulit ng ibang lupa. Kasi sold out na yun in just 15 days. Oo. So, nag-down ako ng 500,000. Ang lakas ng loob mo. Lakas ng loob talaga, sir. Binili ko ng 1.2 hectares sa Gasi. Parang hindi na umabot ng 1 month. Sold out pa din. Bakit ang galing mo magbenta? Oo, sipag at syaga lang talaga, sir. Kasi ako talaga yung... Hindi ka nahihiya? Hindi ako nahihiya. Makapal ang mukha mo? Makapal ang mukha ko talaga. So, kung gusto mo umasenso, dapat makapal ang mukha mo. Oo, makapal ang mukha ko talaga. Hindi ako nahihiya. Kahit sinong Poncio Pilato yung nandun sa harapan ko, hindi ako mahihiya, sir. Kasi ang katwiran mo, hindi mo naman sila Oo, lulukuhin. hindi ko naman sila lulukuhin. Magbinta lang ako ng lupa, yun lang. Broker ka ba? Hindi po, sir. May broker ako. Ang galing, no? Tapos nakakapag-subdivide ka, nakakabuo ka ng mga pocket development, mga maliliit. So yun, sa Lagindingan na yung sumunod. Tapos, Oo, sa Lagindingan. Tsaka nasundan na din yung kasi yung sa Lagindingan ko, isang buwan, sold out din. At saka yung owner doon, napakabait din. saan ang galing yung swerte mo sa palagay mo? Hindi ko alam, sir. Siguro sa magiging lang. Totoo ka sa sarili mo, yun lang. So, ibig sabihin ang swerte sa buhay nanggagaling sa pagiging mabuting tao mo. Oo. Okay, sige. Next. Di ba sa akin kasi, 50% down payment yung kadalasan. Pag down nila na 50%, bili ko na naman ulit ng ibang lupa. Pero 100% hindi ko inaakala na yung mabinta siya ba ng... Na mabilis. ganun lang, mabilis. Ang galing, no? Parang, oo. Parang ang galing ko sa marketing. Kaya ka gumaling sa marketing kasi nagsawa kang maging mahirap. Yes.
Saan ang gagaling yung hugot ni Julie San habang nagbebenta siya? Siguro dahil sa sobrang hirap ng family namin. Saka gusto kong hindi na maranasan ng mga anak ko yung nararanasan ko. Ilang taon yung inabot bago mo masabing may pera ka at mayaman ka na? Sa ngayon, hindi ko pa siguro masasabing mayaman na talaga. Oo, pero Kasi yung umasenso? umasenso. Ilang Just taon? 1 year. Ibig sabihin yung sinasabi mo sa akin, kasagsagan ng pandemic yun? Yes, nag-open ako ng business ko sa Lagindingan branch. Brokerage and realty. Oo. Maraming negosyo na lugi ng pandemic Yes, masasabi kong hindi ako. Paano ka Nag-umpisa. nakapagbenta ng lupa nung panahon ng pandemic na lahat ng tao nagtitipid ng pera? Opo. Yung mga tao, di ba, kadalasan kasi sa ibang bansa, di ba bawal mag-vacation, so bawal umuwi. Instead nga, uuwi sila, nag-invest sila ng lupa. Ang galing! Yun, oo. Hindi ko masasabing sa pandemic na epektuhan ako, hindi. Kumita ka pa? Yes. Oo. So, ibig sabihin na timingan mo. na-timingan ko. Tama yung business concept mo, tama Yes, yung business opo. model mo. Nakailang ektarya ka ng lupa? 30 ata. 30 hectares? Yes po. So, kumita ka na napakalaki. Medyo po. Ang galing, no? Ibig sabihin pala, kapag ka nagsawa ka sa hirap, Yes. kapag ka ayaw mo na talagang maging mahirap, Yes po. gagawin mo ang lahat para umasenso ka. Yes po. Kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan, magsusumikap ka. Yes. So, kumbaga, nandun ka na sa no choice eh. Yes. Kailangan kong gawin to. Tapos, ang pag-asenso pala, hindi pala bibilang yan ng ilang napakaraming taon. Ang kailangan mo lang isang tsansa. Yes po. At yung isang tsansa na yun, kailangan mo lang talagang pag-igihan, pagpursigihan. Yun na napansin ko na naman na meron ka. Nung nagkaroon ka ng oportunidad at pagkakataon, hindi mo na binitawan. Kasi nakikita ko na ito na yung swerte ko. So, tinuloy-tuloy mo na. Tinuloy ko. Ngayon, kasi bumabalik na tayo sa new normal, nagre-resort naman ako. Uy, Kasi grabe, ang yaman yung mo mga na, tao, ah. di ba, babalik na sa vacation, pasyal-pasyal na. Alam mo, nakikita ko sa'yo, parang kang visionary. Yes. Yung parang meron kang eye sa future. Parang hindi lang ikaw yung nagsasabi sa akin ng ganun, sir. Sa palagay mo, saan ang galing ang talent mo na yan? Hindi ko rin alam. Kasi marami din namang nagtatanong na saan nang galing. Pero mismo sarili ko, hindi ko alam kung bakit ako ganito. Pero sadyang masasabi kong totoo akong tao. Hindi ka nang loloko. Hindi ako nang loloko. Tsaka lahat ng utang mo binayaran mo. Yes po. Kung gusto mong swertihin ka siguro sa buhay, isa sa mga natutunan ko ngayon, dapat magbayad ka ng utang. Yes po. Pinaka-importante. Oo, kasi napansin ko sa'yo, may utang ka. Nag-OFW ka, nag-DH ka. Hindi mo kinalimutan yung utang mo. Yes, Kasi yung opo. iba kinalimutan na nila eh. Oo, hindi. Binalikan mo yung mga taong inutangan mo, binayaran mo sila, umutang ka ulit, Yes. binayaran mo ulit, umutang ka, binayaran mo, umutang ka, binayaran mo, hanggang sa yung utang pala nagpayaman sa'yo. Yes po. Ang nagdala sa'yo ng swerte, yung utang. Yung utang. Yun. Yung Oro Integrated, Mm. yun. 10 years, 11 years na yung utang ko. Ngayon, sinisingil ako. So, may pangbayad na ako. Oo. 10 years. Nabayaran mo Oo, lang. nabayaran ko na lahat. Yung AIM issue IIT, binayaran ko lahat. Ngayon 10 natin years. naintindihan, Oo. ang swerte mo, Yes po. yung pera ng iba na inutang mo na nagamit mo sa Nagagamit. negosyo. Iba kasi nangungutang, binibili ng laptop, ng cellphone, ng Hindi. damit, ng bag, ng luho eh. Yes. Ikaw, Negosyo talaga yung inuuna ko. si James Brokerage and Realty, ngayon, meron ng resort. Yes po. Nasaan ang resort? Sa Tuling, Patag Upol, Misamis Oriental. Ayan, so sa mga taga Upol, tsaka sa mga taga Cagayan de Oro, Yes. kung naghahanap kayo ng events place and resort or leisure, bumisita kayo sa address ni ma'am. Ilalagay natin ngayon dyan sa screen. Pwede kayo mag-reserve, pwede ninyong kunin yung mga events place nila Yes. para sa inyong mga wedding, corporate Yes po. events, debut, binyagan, yan. So pwede ninyong gamitin yung lugar nila. Yes po. Sa sobrang bilis ng pangyayari, kung babalikan mo, hindi ka nakakakain nung nag-DH ka, Yes. napakahirap ng kalagayan nyo. Sa kubo kayo nakatira, Yes. maliit na bahay, nag-asawa ka ng maaga, sales lady ka. Ano yung sasabihin mo dun sa dating ikaw? Thank you. Bakit thank you? Kasi doon ako kumukuha ng lakas. Doon sa dating ako. Ibig sabihin, pinagpapasalamat mo yung lahat ng sacrifices, Yes. lahat ng hirap mo, lahat ng mga pinagdaanan mo. Kasi kung hindi mo pinagdaanan yun, hindi ikaw yung magiging ikaw ngayon. Yes. Opo. Marami kasing mga tao, ang daming reason eh. Oo. Ang dami nilang katwiran sa buhay na Yeah. kaya sila hindi umaasenso kasi ganito, kaya hindi sila yumayaman kasi ganito, kaya wala silang pera kasi ganito, kaya lubog sila sa utang kasi ganito. Ang dami nilang kasi sa buhay. Yes. Ang dami nilang dahilan. Ikaw wala eh. Yung mga empleyado ko, yung mga trabante ko ngayon, pinaranas ko sa kanila saan kayo gustong kumain. Na dating hindi mo Oo. nararanasan. Sa mga amo ko dati, hindi. Ang ginawa ko sa kanila, saan kayo pwedeng kumain. Yung mga
Gusto mahal, nyo? mahal na Restaurant. restaurant. Yung buhay. So, ipipick mo lang yung gusto mong kainin. Ang tawag din dito sa Manila, parang dampa. Ganon. Oo, yun. Mamili sila. Lahat ng masarap na yung masarap na buhay, pinaranas mo sa empleyado? Pinaranas ko sa empleyado Bakit? ko. Kasi naranasan kong hindi makakain. Grabe. Yun. Yung mag-ano ka ng pagkain sa basura, napakasakit. Ni minsan hindi ko inaakala na pagdating ko doon, yun ang buhay na mayroon ako. Yung nasa abroad ka, no? Kaya ngayon, nagiging boss na ako. Marami na akong empleyado, hindi ko iparanas sa kanila yung buhay na naranasan ko. Grabe. Isipin nyo, guys, sa basura kumakain yung mga kababayan nating OFW. Tapos kayo, kung mag-demand kayo, wagas. Opo. Kung mag-demand kayo ng padalang pera, kala nyo may patago kayo. Hindi nyo naiintindihan kung gaano kahirap sa abroad. Di ba, Ma'am Julie? Yes po. Alam mo, sobrang inspiring ng istorya mo. Kasi bibihira yung taong nakakalampas sa ganyan at ikaw napa-asenso mo pa yung sarili mo. Kasi iba naging tingin nila, biktima na lang sila. Na pumayag na lang silang hanggang ganun sila. Pero yung taong kagaya mo, ito dapat yung pinapanood ng mga tao. Na hindi ko mo, hirap ang buhay mo ngayon, ang dami mong mga nararanasang problema, hanggang ganyan ka lang. Tignan mo to si Julie San. Nasaan na siya ngayon? Ilang taon lang, ilang panahon lang. Nung nakakuha ng tsansa, nung nakakuha ng pagkakataon, hindi na binitawan. Pinagpursigihan, pinagusayan, at ngayon, Yes po. may-ari na siya ng isang brokerage and realty firm, high school graduate. Amen po. Sobrang na-inspire ako. Actually, sobrang na-move ako, no? Kakaibang istorya to eh. Ano yung mga masasabi mo sa mga manonood at nakikinig ng video na to? Sipag at tiyaga lang. Doon ka lang kumuha ng lakas ng loob pag wala kang inapakan na tao. Pag wala ka inaapakan na tao, asenso ka. Aasinso ka. Sige, imbitahan natin sila sa ating mga resort at mga business. Mayroon akong new open sa Opol, Misamis Oriental. At saka pag gusto nyong mag-overnight stay, doon lang sa Jim's Dunyas View Deck Resort and Event Center sa Opol din. At saka yung gusto ng event center, mayroon ako sa Igpit, Opol, Misamis Oriental. Oo. At soon, may Jim's Collection ako. Ano itong Jim's Collection? Yes po. Mga ano yan? Damit? Mga gowns. Gowns? Oo, kasi yung gowns kasi related Sa events. Yes. Related sa event ko. So, parang may next to Jim's Collection is yung salon. Tama, ang galing, no? Dinuduktong mo dun sa business Yes mo. po. Kasi yung sa second floor ng building ko, yung ground floor doon, event center ko. So, may rooms kasi ako na 5. Oo. So, yun ang lalagyan ko ng lahat ng business ko. Ayan, so guys, I hope na na-inspire kayo at na-move kayo at na-motivate kayo sa napakagandang interview natin, no? Or podcast natin kay Ma'am Julie San Abellanosa. It's an honor and a pleasure na maging guest namin kayo. Always remember that kung ikaw ay nahihirapan, marami ka sakripisyong pinagdadaanan ngayon sa buhay mo, ikaw ay napakaraming problema, lilipas din yan. Darating at darating din ang araw mo. So muli, I'm RDR and please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. And also please like our social media accounts to our Facebook, TikTok, and Instagram. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Julie San. Salamat po, sir. Ayan, thank you so much sa pagtakilik at panonood nyo ng video na to. Maraming salamat sa inyo mga boss and God bless you. See you on the next episode.